Uy, napan Grabe, grabe ang gulit naman. Iyak na ako eh, nakakainis niya. Katulog kagabi. Hello, Shini. Ano yung pinabasa mo? Wala lang. Ang cute ni Mikan! Tungkol sa pang-mystery ang libro binabasa niya? Shini, marunong ka bumasa ng palad? Oo, kaya lang konti lang alam ko, Mikan. Marunong ka? Eto, basahin mo palad ko, Shini! Basahin mo rin yun sa akin! Pero kailangan ko munang tapusin tong librong to. Ang galing mo, naiintindihan mo ang librong yan! Sige, subukan natin pagdikitin yung kamay nyo. Pagdikitin, bakit? Kailangan yung gawin yun para malaman ko kung alin kamay nyo ang titignan ko. Yung kamay na nasa ilalim ng hinlalaki ang titignan ko. Okay, ganun pala yun. Alin kaya dito? Ganito ba? Yung hinlalaki ng kanang kamay ni Mika nang nasa ilalim. Kaya yun ang titignan ko. Ha? Ibig bang sabihin may mga tao din yung kaliwang lalaking nasa ilalim? Meron din yun. Ganun ba? Teka, sandali lang ha. Bakit ganun? Bakit, Mikan? Ay, bakit ang pangaramdam ng ganon? Tingnan nyo, tabingi ba yung kamay ko? Hindi tabingi ang kamay mo. Bilis, Mikan, tatignan mo na kay Shini yung palad mo. Tingin ko yung mga tao nasa ilalim ang kanang hinlalaki pag pinagdikit ang kamay, tabingi rin ang kamay tulad ko. Ganun ba? Tama na yan, Mikan. Ipakita mo na sa akin yung kamay mo. Feeling ko tabingi talaga ang kamay ko, pero masarap sa pakiramdam kaya okay lang. Napakabilis naman natapos ang break natin. Sa susunod ka na lang titignan ang palad mo. Tignan mo rin ang palad ko, ha? Ipinakilala ni Pope Gregory XIII ang Gregorian calendar noong taong 1582. Ito ang pumalit sa Julian calendar at ginagamit pa rin ito ngayon. Huh? Hindi pa rin siya tumitigil? Okay, susunod! Ganda na laban yung gabi, di ba? Mikan! Oo, ganda talaga. Salamat sa pagkain! Ano ba yung ginagawa mo, Mikan? Ulam ko. Sumansip sa ngipin ko. Huh? Bakit? Bakit kayo natatawa sa sinabi ko? Nakakatawa eh! Sobrang nakakatawa! Masama yun. Nagkakamali ka, kaya kami natatawa kasi ang cute mo. Ano yung sasabihin? Ang cute ang itsura mo habang nag-iisip ka, kaya natawa kami ni Yukarin. Mukha siyang hamster kanina, hindi ba? Oo nga, mukha siyang cute na hayop habang nag-iisip. Mukha akong hamster? Mukha pala akong hayop. Oo, ganun na nga. Isa pa, nakita ko lagi mong pinagdidikit ang mga palad mo gaya nito. Totoo ba yan? Ibig mong sabihin kung umaga mo nang iniisip kung tabingi ang kamay mo? Bakit hindi kami nagtatawanan? Ang cute mo kasi kaya kami natatawa sa'yo. Tama ka, Mikan. Hindi ko maintindihan kung bakit cute ang tingin niyo sa mga ginagawa ko. Matanong kita, Mikan. Hindi ka siguro marunong maglaro ng Jack and Poy, no? Ha? Sigurado akong hindi. Mali ang iniisip niyo, no? Magaling ako maglaro ng Jack and Poy. Sige, maglaro nga tayo ngayon. Ay! Ayaw mo bang maglaro? Hindi, Gustong-gusto ko nga maglaro nun, eh! Mag-umpisa na tayo. Handa na ba kayong dalawa? Handa na! Ready, go! Jack and Poy! Tumingin ka sa bandaron. Jack and Poy! Tumingin ka nga sa bandaron? Naku, hindi ako dapat tumingin. Mali ang ginawa ko. Dapat sa ibang direksyon ako tumingin. Ang cute mo! Hindi pa tayo tapos! Aba, mukhang galit na si Mika na. Boy! Tumingin ka sa bandaron ulit. Jack and... Boy! Tumingin ka sa bandaron! Doon! Doon! Jack and Boy! Tumingin ka ulit sa bandaron, Mikan. Mas palagi na lang ako natatalo! Halatang-halata kasi kung anong iniisip at gagawin mo. Tama siya. Isang tingin lang namin sa'yo. Alam na namin ang iniisip mo. Paano naman? Paano halatang iniisip ko? Ipapaliwanag ko. Kapag tuturo ka sa isang direksyon, itinuturo mo muna sa kabilang direksyon ng daliri mo, kaya nakahalata ako. Ano ibig mo sabihin? Makinig ka. Kapag gusto mong tumuro sa kanan, ito ang sinasabi ng galaw mo. Okay, tuturo ako dito, kaya na ituturo mo muna sa kaliwang daliri mo bilang pagbuelo.
Sa totoo lang, marami talagang taong ganon. At isa kang halimbawa ng ganong klaseng tao. Ganun pala. Yun pala ginagawa ko. Parang ganito. Tumingin ka sa bandaron. Tumingin ka sa bandaron. Tumingin ka sa bandaron. Ha? Cute-cute mo talaga, Megan. Ha? Ano naman ang cute dun sa ginawa ko? Ano ba pinagtatawanan nyo? Sabihin nyo nga sa akin. Ano nakakatawa sa ginawa ko? Ha? Yuzu? Ano yun? Tuturuan kita ng laro namin. Sasabihin ko sa'yo yung winning secret. Winning secret? Ano kaya yun? Sigurado walang kwenta yung gusto niyong sabihin sa akin. Pero sabi niya sikreto yun. Nagka-interesado tuloy ako. Libre ba yan? Ano ibig mo sabihin? Ibig kong sabihin na ayokong gumastos ng kahit ano para lang malaman ng sikretong yun. Oo, libre yun. Tuturuan kita ng libre. Ganun pala. Siguradong natutunan niya yun sa school at gusto niyang ipagmalaki sa akin. Ha! Ang dali niya talagang intindihin. Okay, turo mo na sa akin yun. Sige, ganito. Ay, nako, yun lang ang sasabihin mo. Anong klaseng sagot yan, Yuzu? Huwag mo sabihin kanina mo lang nalaman ng tungkol sa bagay na yun. Kahit sino naman alam ang tungkol sa ganong kasimpleng bagay. Ha? Ang ibig niya sabihin? Ako na lang ang nag-iisang tao sa mundo na hindi nakakaalam ng tungkol doon? Ikaw talaga? Matagal ko nang alam ang tungkol doon. Naisip ko lang na baka hindi mo pa alam yun. Nakakaya pag alam na ng iba. Kaya naisip kong ituro sa iyo yan, Yuzu. Matagal ko nang alam yun. Ganon? Napakaganda ng mga pulang rosa sa hardin. May sasabihin pa ako, Mama. Pwede ba kayo makipaglaro sa akin ng Jack and Poy? Bakit bigla mo na lang naisipan yan? Hindi ka na maliit na bata, Megan. Basta, Mama, sige na maglaro na tayo. Ang kulit mo naman. Wala tuloy akong choice kundi makipaglaro. Ready? Jack and Poy! Tumingin ka sa banda. Ayos, ginawa niya! Ron! Ang galing! Sigurado mo natalo mo! Jack and Poy! Tumingin ka sa banda, Ron! Ron! Paano niya nalaman? Napakadali pong basahin ang iniisip niyo, Mama! Paano madaling basahin ang iniisip ko? Nagkakamali ka! Hindi pa tapos ang laro natin! Ituloy na natin! Mananalo ako! Huwag na po, Mama. Wala po kayo pag-asang manalo sa akin. Teka, sandali lang. Lagi na lang kami natatalo ni Mama kapag naglalaro kami ng Jack and Poy. Ibig sabihin, nagkapareho kami! Naang! Oh? Megan, okay ka lang? Bigla bang sumama ang pakiramdam mo? Tama yun, parehong-pareho nga sila. Ata Shenche! Gamitin natin ang butt natin para magsulat. Alam niyo ba? Talent yun ng mama ko. Magaling ang mama ko sa paggawa nun. Hulaan niyo ang isusulat niya gamit ang butt niya, okay? Bibigyan ko kayo ng clue. Isa itong pagkain na manipis at mahaba. Ano yun? At ang sagot ay? Ramen! Honeydew melon! Wow! Totoong honeydew melon at sariwa-sariwa pa! Bigay ito sa atin ng kapitbahay sa kabilang unit. Ang galing! Totoong melon nga! Wala ba po si Papa? Sabi niya gagabihin siya dahil sa trabaho. Ang kahulugan ng buhay ni Papa! Mas okay sana kung kasalo natin si Papa, pero mamaya pa siya dadating. Salamat po sa pagkain! Oh. Ang bango naman at kumakalat ang tamis sa bibig ko. Hindi ko malilimutan ang araw na to. Dito na ako. Papa, tamang-tama ang dating mo. Ito, honeydew melon. Ayoko. No? Ayaw mong kumain? Pero honeydew melon ito. Bihira lang tayo magkaroon ng ganito. Pagod na ako. Gusto ko na matulog. Antok na.
Paano yung hapunan? Kumain ako. Oo. Para po lagi pagod na pagod si Papa nitong mga nakaraang araw. Oo. Mukha kasi madami siyang trabaho kailan lang. Ah. Good morning! Good morning! Ang ganda ng sikat ng araw! Huh? Si Papa! Pero Sabado ngayon Mama! May pasok pa si Papa ngayon? Oo Kailangan daw niya mag-overtime ngayon. Napapaisip tuloy ako, ano kaya ang kahulugan ng buhay para kay Papa? Araw-araw siyang papasok sa opisina tapos uuwi ng bahay. Laging ganun ang takbo ng buhay niya. Masaya kaya siya? Ha? Ang kahulugan ng buhay ni Papa? Opo. Masaya po ba si Papa sa pang-araw-araw na buhay niya? Ano po kaya nagpapasaya sa kanya? Oh! Isa lang naman ang kasagutan dyan. Ha? Ang makitang lumalaki ang mga anak niya. Ganun po ba yun? Oo naman, ganun talaga ang mga magulang. Bilang mga magulang, minsan kailangan isakripisyo namin ang mga gusto namin. Nabubuhay kami para mapasaya kayong mga anak namin, kaya dapat lagi kayo ang unahin namin. Hindi naman po ganun yun Parang hindi naman to panipaniwala yun dahil hindi ko naman po kayo nakikitang may sinasakripisyo Ikaw, bata ka! Hindi mo talaga iniintindi na nararamdaman ng mga magulang mo! Lagi ka na lang namiminta ka! Puro ka na lang reklamo! Naku naman! Pero tika, ano nga ba ang kahulugan ng buhay ni Papa? Napapaisip na rin ako. Idadaos ng International Teddy Bear Exhibit sa darating na linggo. Malapit lang yun sa bahay namin. Sinong gustong pumunta? Ako, gusto ko. Naku, sorry, hindi ako pwede sa darating na linggo Bakit naman? Kailangan ko kasing tulungan si Papa sa pagtatanim Pagtatanim? Gusto kasi ni Papa na magkaroon ng sariling vegetable garden. Yun ang bagong kinahihiligan niya ngayon. Ha? Kaji, interesado pala Papa mo sa pagtatanim. Ang Papa ko naman, naglalaro ng baseball tuwing linggo. Yung Papa ko addict sa internet kaya laging nasa bahay. Ang Papa ko naman mahilig sa pagluluto. Basta makahawak lang siya ng kawali, masayang-masaya na siya. Yun na nagpapasaya sa Papa nila. Yung Papa ko, ganun lang lagi. Si Papa yun Bakit kaya mukhang ang saya niya? Ito, chocolate-covered almonds para sa'yo. Napanalo na yan ni Papa sa pachinko. O bakit? Ayaw mo ba yan? O kung ayaw mo, edi kay Mama na lang yan. Mama naman, akin to Mama, sa tingin niyo po, ang nagpapasaya po ba kay Papa ay ang pagpunta sa pachinko? Ho? Hanggang ngayon, iniisip po pa rin ang tungkol dyan? Gusto ko lang malaman. Siyempre, ang nagpapasaya kay Papa ay makita kayong dalawa ni Yusun na lumalaki na maayos at maging matagumpay sa buhay. Ganun po ba? Matagal na po natin nakakasama si Papa pero hanggang ngayon, hindi ko po masyado nakikilala o nalalaman kung ano mga hilig niya. Ako naman, kilala ko siya. Matagal na rin kasi kaming mag-asawa Hindi mahilig magsalita si Papa. Madaling mainip si Papa. Napakatagal pang magsiya ni Papa. Lahat yun. Iyon na po yun? Teka, mag-iisip pa ako. Oo nga, meron pa akong naalala. Ano po yun? Ang Papa mo kasi, sa tingin niya, mas maganda sa mga babae ang mahabang buhok. Yun po ang tingin niya? Nalaman ko yun nung maliit ka pa lang. Gugupitin ko sana ng maiksi ang buhok mo. Ayos!
Hoy, Oh? huwag masyado maiksi, ha? Oh? Mas cute pa rin kasi ang babae pag mahaba ang buhok, kaya huwag mo masyado iksian. Sabi niya yun. Hindi nga! Sinabi po talaga ni Papa yon? Siyempre naman. Kaya laging mahaba ang buhok mo, Megan. Yun ang gusto ng papa mo. Ah, kung yun po ang sinabi niya. Eh, bakit hindi po kayo nagpahaba ng buhok? Mahal ang shampoo. Ah, okay. Ngayon, alam ko na. Ang gusto pala ni Papa ay maging cute ang anak niya at makita siyang lumaking maganda. Yun pala ang gusto niya. Ay, siya nga pala, Papa. May tinatanong si Megan. Tinatanong niya kasi kung ano ba talagang kahulugan ng buhay mo, Papa. Ang opinion ko naman ay nasa harap mo na ang bagay na nagbibigay sa'yo na saya. Yun naman kasi ang nagpapasaya sa isang magulang. Tinatanong yun dahil kitang-kita na ang sagot. Hindi ba? Oh. Hmm? Ang bagay na yun ay... Baseball naman. Talaga? Kawawa naman siya kung ganun. Oo nga eh, pagkatapos kasi nun ganun lang nangyari. Ay, ang hirap naman ng ganun. Sinabi mo pa, naaawa talaga ako sa kanya. Ah, nga pala, Mrs. Tachibana, dapat unahin muna natin tingnan yung ads bago tayo mamili. Oo nga naman. Ay, naku, araw-araw lang tayo namumroblema kung anong kailangan kong iluto. Nakaka-stress talaga. Ako din, nakakapagod eh. Nakonsensya si Mama! Naku, Mrs. Tachibana, tingnan mo yun! 258 ang isang bundle ng spinach! Tapos ang isang labanos ay 298 na ngayon! Ito pa, Mrs. Tachibana, tingnan mo yung presyo ng lettuce! 398 na ang isa! Yan ang mahirap sa pamimili ng mga gulay eh. Pag tuloy-tuloy ang bagyo, pag umuulan ng niebe, bigla na lang tumataas ang presyo. Grabe na, no? Nakakainis talaga pag nagkakaganon. Camembert cheese. Masarap to, kaya paborito ko to eh. Bagay na bagay to sa red wine. Camembert? Yun nga ba? Oo, Camembert ang tawag dito. Kakaibang pangalan. Mrs. Tachibana, gusto mo rin ba? Ha? Ako? Teka, saan ba gawa ang camembert cheese na yan? Ah, sandali. Saan nga ba gawa ang Camembert cheese? Huwag mo na lang isipin kung saan gawa. Basta masarap! Ang nakasulat dito, Hokkaido. Kakaiba din yung tawag dito. Mrs. Mitsushima, tignan mo ito. Ang tawag dito ay gorgonzola. Bakit ganyan? Parang puro amag na. Pwede pa ba yan? Ba't pinibenta pa yan? Mas masarap nga pag ganyan eh. Ganyan talaga yan. Kahit may amag na? Masarap? Pampasarap ba yung amag? Pero kahit na, amag pa rin yun. Hindi ba masama sa katawan yun? Medyo matapang ang lasa niyan, pero yun ang masarap dyan. Bagay nga din yan sa red wine eh. Subukan mo yan, tapos mag-red wine kayo ng asawa mo mamayang gabi. Kung gusto mo naman ng finger food, masarap din niyang ilagay sa crackers. Tapos sabayan niyo ng masarap na red wine. Mag-toast kayo at uminom. Ah, ang romantic! Talaga? Cheers! Cheese and wine. Kasama si Papa. Gusto ko nun. Sige, masubukan nga yan. Ano nangyari? Pumutok ba yung packaging ng cheese? Natapunan na yung kamay ko. Paano na to? Dati ka bang traffic aid, Mrs. Tachibana? Hindi naman. Mrs. Shema, mauna ka
pumimili. Sige, pasensya ka na, ha? Saan ko kaya pwede punasan ang kamay ko? May towel! Wow! Oh! Hindi mo, hindi! Nakukonsensya ako! Ang baho talaga! Umuwi na lang kaya ako. Oh. Oh. Tamang-tama ito. Pamasa-masa pa yung lettuce. Yung dahon na yun, itatapon din naman. Wow! Maraming salamat po. Magkano nga ba yun? Naku, 398 ang presyo nito. Times 3 pa. Maraming salamat po, ma'am. Balik po kayo. Mrs. Tachibana, bumili ka pala ng lettuce. Ay, ito ba? Ay, ano kasi, bigla ko na lang nagustuhan kumain ng lettuce eh. Tsaka paborito ng asawa at mga anak ko ang lettuce, kaya ako bumili. Pero teka, bakit naman 3 pa ang binili mo? Saan mo ba gagamitin? Okay, pwede ko itong gamitin sa salad. Tapos, pwede din naman papakin na lang. Papapakin mo lettuce? Oo naman, paborito kasi yan ni Megan eh. Saan pa kaya yan pwede? Stir-fried lettuce. O kaya garden salad. O kaya, pwede ding pinaupong lettuce. Teka muna, parang may mali eh. Pinaupong lettuce? Meron ba nun? Baka naman ang ibig mong sabihin cabbage roll. Gumagawa kami ng pinaupong lettuce sa bahay. Paborito nga yun ng anak ko si Yoso eh. Teka, ano pa nga ba? Gagawa ko ng pinaupong lettuce, tapos lettuce side dish na rin, tsaka lettuce soup, tapos lettuce roll, at tsaka lettuce roll pa ulit, at madami pang lettuce roll. Lettuce roll, sabi ko na lettuce roll. Mukhang sa katutak na lettuce roll lang magagawa ko nito eh. Mukhang stress ka na, Mrs. Tachibana. Sige, Mrs. Mitsushima, mauna na ako. Madami pa kasi ako ihahandang pagkain na gawa sa lettuce eh. Kailangan ko na simulan. Mrs. Tachibana! Handa ng hapunan! Ano to? Lettuce po ang ulam natin? Oh, ito pa, stir-fried lettuce. Ito naman, may susop na may lettuce. Anong kaganapan to? Ito pa, garden salad. At syempre, lettuce roll. Lettuce roll? Naman. Ano po ito, Mama? Piyesta ng lettuce? Napalamig ka, di ba sabi mo magda-diet ka? Maganda pang diet ang lettuce. Bukod sa makakabuti na sa katawan, pampaganda pa ng boses. Nasa growing stage pa po ako. Sige na, kumain na tayo. Salamat sa pagkain. Kaya pala ganun kamahal. Mas masarap ito kaysa karaniwang lettuce.